Hello mga ka-Fresh! Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. Stay tuned and enjoy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Diego, 29 years old. Meron din po akong kakaibang karanasan. Kaya naisip ko pong ibahagi din sa inyong lahat. Nagsimula ang lahat ng ito nung dumalaw kami sa bahay ng isa sa mga kapatid ko. At nagkataon nun na pandemic, kaya hindi kami agad nakauwi. Natili muna kami sa kapatid ko. At dahil maliit lang naman yung bahay nila, nagpatayo kami ng kubo para may matutuluyan kami ng pansamantala. Pagkalipas ng halos 1 taon, medyo okay na, lumuwag na nun. Dito naman sinamantala ang asawa kong umuwi sa lugar namin. Kasama niya ang aming mga anak. Naiwan ako sa bahay na pinagawa namin dahil may trabaho na ako nun. Ako na kasi ang nag-aasikaso sa talyer ng bayaw ko. At sa aking pamamalagi sa lugar ng kapatid ko, dito ko na natagpuan ang mga iba't ibang klase ng kaibigan. At hindi lang yan ha, may nakilala din akong babae. Ang sabi niya noon, bagong salta lang siya sa lugar na yun, na itago na lang natin sa pangalang Elsie. Malakas ang ulan nun at nakisilong muna sa talyer. Kuya, pwede bang dito muna ako? Sobrang lakas kasi ng ulan. Medyo malayo pa yung bahay namin, ang sabi niya. Oo naman, pwedeng pwede. Saan ka pala galing? Ang sagot ko naman. Pumunta ako sa bahay ng hipag ko. Nagbabaka sakali akong may padala ng asawa ko. Nasa ibang bansa kasi siya. Wala na kasi akong pambili ng gatas ng anak namin. Ang malungkot na sabi niya. Ah, ganun ba? Teka, bakit parang malungkot ka naman? Anong sabi ng hipag mo? Nagpadala na raw ba ang asawa mo? At saka, bakit doon sa hipag mo pinapadala ang allowance nyo? Di ba dapat sa'yo sana? Dahil asawa ka niya at may anak kayo. Bakit doon pa sa hipag mo? Baka mamaya, nagpadala na pala ang asawa mo. Tapos, sasabihin nilang wala pa. Kung may kontak ka sa asawa mo, sabihin mong sa'yo na lang ipadala yung pera, ang sambit ko. Alam mo kuya, nahihiya kasi ako. Ayaw kong magtampo siya. Baka kasi hindi na siya magpadala ng pera para sa anak namin pag ginawa ko yan. Ang hirap pa naman ng buhay ngayon. High school graduate lang ako. Kaya hindi ako makapasok sa mga trabahong medyo mataas ang sahod. Hayaan ko na lang. Ayaw kong pati yung mga kamag-anak niya magalit pa sa akin. Baka pagtulungan nila ako. Ayaw kong mangyari yun, ang sabi niya. Ha? So, ang ibig sabihin yan, hinahayaan mo lang na ganon? Takot kang ipaglaban ang karapatan niyong mag-ina? Bakit? Nang dahil lang ba sa pera? Elsie, karapatan ng asawa mo at talagang obligasyon niyang magbigay ng pera dahil asawa ka niya. Huwag mong hayaan na ginaganyan ka na lang. Kaya sila namimihasa eh. Kasi
Hindi ka umiimik. Lumaban ka din. Hindi naman masamang lumaban, lalo na. At yung karapatan niyong mag-ina ang ipinaglalaban mo, ang sagot ko. Kuya, hindi ko kaya. Parang sobrang dali yung mga sinasabi mo. Porket hindi ikaw yung nasa aking kalagayan. Alam mo ba yung sobrang hirap, kuya? Yun bang wala ka ng ibang matakbuhan? Hindi ko kaya, kuya, yung sinasabi mo. Sige po, salamat. Uuwi na ako. Medyo tumila na kasi ang ulan, ang wika niya. Elsie, may motor ako. Kung hindi mo mamasamain, ihatid na kita. Hindi naman siguro kasalanan yung gagawin ko. Huwag ka nang tumanggi. Halika na, ang sagot ko. Nung time na yon, patay oras na. Kaya walang masyadong customer. Kinuha ko na nga ang motor ko at inihatid ko na si Elsie. Lahat ng mga taong nadadaanan namin, iba yung tingin nila sa amin. Alam kasi nilang may mga asawa na kami. Taas noon naman ako at nagkibit balikat. So what? Tumingin lang kayo. Walang mali siya ang ginawa kong paghatid kay Elsie. Nagmamagandang loob lang ako. Kaya hindi ko inisip yung mga taong taas baba yung mga tingin nila sa amin. At mula na nga nung araw na yun, naging magkaibigan na kami ni Elsie. Palagi na siyang pumupunta sa talyer. At kapag dumadalaw siya, may mga pagkaing dala. Bilang pasasalamat sa ginagawa niya, nagbibigay ako ng pera. Tuwang-tuwa siya noon dahil malaking tulong daw yun para sa kanilang mag-ina. Kaya lang, yung ginagawa namin na yun, iba ang pagkakaintindi ng mga tao. Iniisip nilang may ugnayan kami. Nung pumutok ang fake news na yan, hindi na dumadalaw si Elsie sa talyer. Nalabis ko namang ipinagtataka at talagang na-miss ko siya. Nung mag-isang linggong hindi ko na siya nakikita, nagpa siya akong pumunta sa bahay nila para alamin kung ano ang kalagayan nila. Kumatok ako ng marahan sa pintuan ng bahay nila. Maya-maya pa ay bumukas na ito. At laking gulat ko nung nakita kong asawa naman ni Elsie ang nakatayo sa aking harapan. Hindi ko alam kung paano ko tatanungin si Elsie. Nagkatitigan kami at tahimik lang kaming dalawa. Mahal, sino yan? Ang tanong ni Elsie na nasa likuran lang ng asawa niya. Hindi ko alam. Bagong mukha lang kasi. Baka ikaw, kilala mo. Ang sambit ng asawa niya. Ikaw pala, Kuya Diego. Anong sa atin? Napadalaw ka. Ang sabi ni Elsie. Diego pala. Parang ikaw yata. Yung sinasabi nilang lalaki ng asawa ko. Pare, buti naman at ikaw na mismo ang pumunta dito sa bahay ko. Hindi na ako mahihirapan pa. Elsie, ngayon na nandito kayong dalawa, umamin nga kayo. Totoo ba ang tsismis? Yung totoo lang naman ang gusto kong malaman ngayon. Ang galit na sabi ng mister niya. Pare, kung kabit ko ang asawa mo, hindi na ako magpapakita sa inyo. Hindi yun totoo. Sadyang
may mali siya lang sa mga tao ang pagtulong ko sa anak at misis mo. Ang sagot ko. Ganun ba? Baka naman ginagawa mo lang yan para makalapit ka sa asawa ko. Hoy, Diego, binabalaan kita. Layuan mo ang asawa ko kung ayaw mong magkalat dito sa lugar na to ang iba't ibang parte ng katawan mo. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang ang pwedeng mangyari at gagawin ko talaga yan pag hindi mo pa lubayan ang asawa ko. At ikaw naman, Elsie, lumayo ka na sa kanya, ang sabi nito. Mahal, wala kaming relasyon, ang mangyak-ngyak na sagot ni Elsie. Tonta, huwag ka nang sumagot. Alam ko na ang lahat. Sumunod ka na lang sa mga sinabi ko para maging maayos ang buhay niyong dalawa. Pumasok ka sa kwarto, Elsie. Ngayon na! Ang sigaw ng mister nito. Pare, kumalma ka lang naman. Huminahon ka. Huwag naman sanang ganito. Huwag mo namang gawing kawawa yung mag-ina mo. Lalong-lalo na ang asawa mo, ang wika ko. Diego, pwede ba? Huwag mo akong mapari-pari. At mas lalong, huwag kang manghimasok. Huwag kang makialam. Asawa ko to. Ang sagot niya, sabay suntok. Nung time na yon, hindi na ako nanlaban. Nung sinuntok niya ako. Baka kasi mabaliktad ang sitwasyon pag lumaban pa ako. Umalis ako sa bahay nila at hindi na maalis sa isip ko si Elsie. Naawa ako sa kanya dahil sa asawa niyang abusado. Pero, ano naman kaya ang pwedeng gawin ng gaya ko? Wala akong karapatan sa kanya. Asawa niya yun. Magdamag akong hindi nakatulog nun. Kinaumagahan, maaga akong nagbukas sa talim. At habang inaayos ko ang mga gamit, nung biglang lumapit si Elsie. Umiiyak ito habang hawak niya ang kaliwang pisngi niya. Elsie, anong nangyari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Ang nag-aalalang tanong ko sa kanya. Kuya Diego, itago mo ko. Sinampal niya ako. Sinaktan niya ako, kuya. Nakita niya kasing hawak ko ang cellphone niya. Ang sakit. Kuya, sobrang sakit. Siya yung palaging nagdududa. Palagi niyang sinasabing may kabit ako. Yun pala, walang hiya siya. Siya naman palang may kabit. Kuya, tulungan mo ako. Ang sagot ni Elsie. Walang hiya talagang asawa mo na yan. Napakabusado. Sige, sumunod ka sa akin, Elsie. Doon tayo sa loob. May sekretong kwarto dun. Halika, ang sabi ko. Agad na nga kaming pumasok sa loob. At nagtungo kami sa kusina. Itinago ko siya sa ground floor. May kwarto dun. At dun, sa ground floor na yun, hindi ko inaasahan na may mangyari sa aming pagitan. Nung naihatid ko na siya sa kwartong yun, aalis na sana ako nun. Nung bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Kuya, parang awa mo na. Huwag mo akong iiwan, ang sabi ni Elsie. Nung time na yun, nag-send ako ng mensahe sa tiyuhin ko. Sinabi ko ang nangyari kay Elsie. Ang alam ko nun, magagalit ang tiyuhin ko. Ang sabi naman niya, gagawin ko na daw ang nararapat
dahil alam nilang ilang taon na din ang paghihirap ni Elsie. Nung pinigilan ni Elsie ang pag-alis ko, umupo ako sa kanyang tabi at hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Elsie, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Walang sino mang manakit sa iyo, ang sambit ko. Kuya, maraming salamat. Ang sagot naman niya sabay yakap. Yung pagyakap niya sa akin, bigla akong uminit. Kinalas ko ang yapos at tinitigan ko siya. Hanggang sa unti-unti nang naglapat ang aming mga labi. Naging marahan ang halikan. Hanggang sa naging mapusok. Dahan-dahan ko siyang pinahiga. Tinanggal ko na ang dapat tanggalin. At doon na namin ginawa ang lahat. Habang nasa kalagitnaan ang aming lovemaking, nung ramdam kong kakaiba si Elsie. Halatang halata sa mga galaw at ingay niya. Dahil sa nakikita kong pagkauhaw niya, naging agresibo na rin ako. Natutuwa ako dahil nag-enjoy siya sa piling ko. Pagkatapos ang lahat, nagyakapan na kami. At ang sabi niya, magsama na daw kami. Doon ako nag-isip ng ilang minuto. Elsie, pasensya ka na. Hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Mahal ko ang asawa ko. Sorry, ang sambit ko. Kuya, naintindihan kita. Sana ganyan din ang asawa ko, ang wika niya. Alam kong may ibig siyang sabihin, pero hindi ko na lang pinansin pa. Natapos ang kaganapan na yon. Alam kong masama ang pakiramdam ni Elsie, pero hindi ko na yon pinagtuunan ng pansin. Nung magtatakip silim na, nagpaalam na ito. At mula nung may nangyari sa amin, hindi ko na siya nakita pa. At ang sabi ng mga marites, naglayas na daw ito. Dinala niya ang anak niya at walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Hindi yata alam ng mister niyang naglayas sila dahil sumugod yung asawa niya sa talyer. Diego, nasaan ang asawa ko? Ang galit na tanong niya. Asawa mo? Sa akin mo hinahanap? Ang tanong ko din. Diego, alam kong tinatago mo ang mag-ina ko. Kung ayaw mong malintikan, ilabas mo ang misis ko at ang anak ko. Ang galit na sagot nito. Umalis siyang galit na galit. At pagbalik niya, may mga kasama na siyang barangay official. Pumasok sila sa talyer at hinahanap nila doon. Hinayaan ko lang silang maghanap. Hindi ako natatakot dahil wala naman akong tinatago. Nung hindi nila nakita si Elsie, agad na silang umalis. Diego, ayaw kong may masamang mangyari sa iyo. Ayaw kong iwan mo ang talyer ko. Pero, mas lalong ayaw kong may masamang mangyari sa iyo. O heto ang pera. Umalis ka na. Ang malungkot na sabi ng bayaw ko. Tama ang bayaw ko. Kaya, agad na akong umalis. Umuwi ako sa lugar namin. At nagtataka ang asawa ko. Sinabi ko sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit biglaan yung pag-uwi ko. Naintindihan naman niya ako. Tumira nga ako sa amin. Kaya lang,
napansin ko sa asawa kong nagbago na siya. Hindi na siya gaya ng dati. Nagmasid ako. Gusto ko kasing malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Ayaw kong maulit din sa amin ang nangyari sa pamilya nila Elsie. Kinukutuban na ako, pero gusto kong paniwalain ang sarili kong wala siyang ibang ginagawa. Ngunit, nangyari na ang kinakatakutan ko. May nakapagsabi kasi sa akin na yung asawa ko daw, kinakalantari na ng iba. Nagalit ako nun sa taong nagsumbong sa akin. Hanggang sa isang araw, ako na mismo yung nakasaksi sa ginagawa niya. Yung kasama niyang laging kumukuha ng mga module. Yun pala ang kabit niya. Nakita ko kung paano sila magharutan. Mas sweet pa sila kaysa sa amin. Dahil sa sobrang galit ko sa kanila, lumapit ako at agad na sinuntok ang kabit ng asawa ko. Bumagsak sa lupa ang lalaki at tatayo na sana siya nung pinakawalan ko na naman ang suntok. Kung hindi pa umawat ang asawa ko nun, hindi pa ako titigil. Nagreklamo sila sa barangay. Pero ako yung pinanigan ng barangay. Dahil alam naman nilang malaking kasalanan yung ginawa nila. Nagmakaawa ang asawa ko nun. Ang sabi niya, bigyan ko daw siya ng isa pang pagkakataon. Hindi ako perpekto. Kaya pinatawad ko ang asawa ko. Gaya ng sinabi niya. Pinagbigyan ko siya. Pinilit kong kalimutan ang lahat. Kahit na sobrang sakit na. Alang-ala sa anak namin. Hindi madali, pero iniisip ko din na nagkasala din ako sa kanya. Kaya kung tutuusin, patas lang kami. Ngunit hindi ko na yun pwedeng sabihin sa kanya. Dahil alam kong masasaktan din siya pag malaman niya ito. Sa ngayon, nagbago na ang asawa ko. Maayos na ang samahan namin. Kahit na ganon ang nangyari sa aming relasyon. Kinalimutan na namin ang nakaraan dahil alam naming hindi yon makakatulong para sa aming dalawa. Iniwasan din naming mag-away dahil ayaw naming madamay ang aming mga anak. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Diego.